Ang huling sonata. Ang mansyon ng mga De La Vega ay tila isang malaking libingan ng mga sikretong pilit ibinabaon sa limot. Sa gitna ng malawak at madilim na sala, nakatayo ang isang antigong grand piano, isang mamahaling instrumento na naging piping saksi sa isang madilim na gabi ilang taon na ang nakalilipas. Si Marco, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya, ay hindi na makatulog. Sa tuwing sasapit ang 12:00 ng hating gabi, ang piano ay kusang tumutugtog. Isang malungkot at pamilyar na himig ang bumabalot sa buong bahay. Iyon ang paboritong kanta ni Elena. Si Elena ay hindi lang basta katulong sa mansyon, siya ang lihim na kasintahan ni Marco. Ngunit para sa mga De La Vega, ang isang katulong ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa kanilang dugong bughaw. Isang gabi, sa gitna ng isang mainit na pagtatalo tungkol sa pagbubuntis ni Elena, isang aksidente ang naganap. Nahulog ang dalaga sa mataas na hagdan habang pilit siyang itinatago ni Marco mula sa kanyang mga magulang. Sa halip na dalhin sa ospital, hinayaan ng pamilya na maubusan ng dugo ang dalaga upang hindi mansahan ang kanilang reputasyon. Isang maulan na gabi, hindi na natiis ni Marco ang tunog. Pumasok siya sa sala na may hawak na baso ng alak, ang mga mata ay namumula sa puyat at takot. "Tumigil ka na, Elena," sigaw niya sa kawalan. "Binayaran na namin ang pamilya mo. Binigyan namin sila ng sapat na pera para manahimik." Biglang huminto ang tugtog. Ang tanging maririnig na lang ay ang malakas na pagpintig ng puso ni Marco at ang patak ng ulan sa bintana. Dahan-dahan, ang mga tiklado ng piano ay dumanak ng malapot na pulang likido. Hindi iyon pintura, iyon ay dugo na may amoy ng kalawang at lumbay. Sa makintab na ibabaw ng piano, nakita ni Marco ang isang refleksyon. Sa likuran niya, nakatayo ang isang babaeng maputla, suot ang kupas na unipormeng katulong na punit-punit at puno ng mansa ng dugo. "Hindi nabibili ng pera ang hustisya, Marco," bulong ng isang tinig na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Humarap si Marco, nanginginig ang buong katawan. "Elena, patawarin mo ako. Wala akong nagawa, natakot ako kay Papa. Iniwan niyo ako," ang panaghoy ng multo, ang bawat salita ay may kasamang pagyanig ng sahig. "Habang ako ay nalalagutan ng hininga sa paanan ng hagdan, narinig ko ang tawanan niyo sa itaas. Ngayon, ang bawat nota ng pianong ito ay magsisilbing paalala ng bawat segundong kinuha niyo sa akin." Biglang bumukas ng malakas ang lahat ng bintana. Ang hangin ay humampas sa loob ng sala, at ang piano ay muling tumugtog. Sa pagkakataong ito, napakabilis at napakalakas, tila isang sigaw na humihingi ng katarungan. Ang mga letra sa mga portrait ng pamilya De La Vega ay nagsimulang mabura, at sa pader ay dahan-dahang lumitaw ang mga salitang, "Denje dugo ay hindi natutuyo." Kinabukasan, natagpuan si Marco sa sahig ng sala, tulala at hindi na nakakapagsalita. Ang tanging hawak niya ay isang lumang locket na may litrato ni Elena. Ang piano ay nanatiling nakasara, ngunit bawat 12:00 ng gabi, alam ng lahat sa mansyon na ang sonata ng hustisya ay hindi titigil hanggat walang nananagot sa buhay na nawala.